11 taon na rin pala tayong magkakaibigan. 11 taon na rin magkakasama. Pasend na lang kami sa messenger. Paano na lang din sa Facebook. Ako na magpo-post. Ako na. Ako na magpo-post, pare. Ako na magpo-post. Itatag ko na lang kayo. O, kanina na shot. Sa'yo na dan. Kanina kasi pinagado eh. Nagdadaya ka ata. Oh! Kayo! Kanina pa kayo ng ML na lang dyan. Nainom tayo dito. Tagay mo na kayo. Tama na. Ano muna? Oh, wala na ba? Oh, gusto na ka tama na. Gusto na. Iba nga lang yung saya ngayon kumpara noon. Lola ko! Pupunta muna ako kinadan ha. Baka mamayang gabi pa ako uuwi. Huwag mo na akong hindi antayin. anak, hindi ka pwedeng ngayon, masamba tayo. Ay, naku po Lola. Birthday po ni Dan ngayon. Magtatampo sa akin yun. Kahit na, magpasensya ka na, ang Diyos ang unahin natin sapagkat siling ng Panginoon sa Mateo 6:33 ay nagsisiling na unahin muna ako ninyo at ang lahat ng mga bagay ipagkakaloob ko sa inyo. Yan ka na naman Lola eh. Ano ba naman yan la? Bata pa naman ho ako. Pwede naman po na next time na ako magsimba. Kailan pa kasi simba kung wala na ako? Ayan ka na naman Lola eh. Dito na naman tayo. Iniwan na nga ako ng magaling kong tatay. Iwan mo pa rin ba ako? Ano ba yan? O sige na Lola. Aalis na ako. Salamat. Mag-ingat. Miss Beautiful. Magbibilyar muna kami ng mga kaibigan ko ha. Balik ako mamaya agad ha. Ingat. Ay. Opo, sige po Lola. Ang Lola ko talaga. I love you. I love you Lola. Bye-bye. Bye. Miss Beautiful, I'm home. Hi Lola kong maganda. Lola, ano pagkain natin? Andito na ako, sorry. Medyo natagalan ako. Lola, ano pagkain natin Lola? Gutom na ako Lola. Lola? Lola ko? Lola ko? Lola? Lola? Lola ko? La? Lola! Lola! Tulong! Tulong! Lola! Lola ko! Lola! Lola, gising la! Lola! Lola! Tulong! Tulong! Lola! La, gising! Gising! Alam mo man, mabait din si Sister Nelda. Lagi kanyang binabanggit sa akin eh. Napakagaling mo daw sa klase. Alam ko yung pinagdadaanan mo ngayon, Mon. Pero lagi mong tatandaan na mahal ka ng Panginoon. At mas lalong mahal na mahal ka ng lola mo. Palagi niya palang binabanggit sa akin na gusto niya raw nakikita ka sa simbahan. Sana matupad natin yung gusto ng lola mo. At siya nga pala, sabi ng lola mo, lagi mo raw basahin ang Matthew 6:33. Naunahin mo ang Panginoon. Sige Mon, alam kong kaya mo yan. Nag-iingat ka. Kailan pa kasi simba kung wala na ako? Unahin muna ako ninyo at ang lahat ng mga bagay ipagkakaloob ko sa inyo. Mag-ingat.
Ilang araw rin akong nalugmok. Halos pakiramdam ko wala nang saysay ang mabuhay pa sa mundo. Nilamon na ako ng kalungkutan at hindi ko na alam kung saan ba ang daan palabas sa madilim na parte ng buhay kong ito. May kung anong bumabagabag sa isip ko. Bakit parang hindi na ako masaya? Ibig kong sabihin, bakit tila wala akong maramdamang kung anong espesyal na hindi ko matukoy? Parang may kung anong hinahanap ang puso ko na nais nitong madama. Naguguluhan ako. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung ano nga ba talaga ang mga bagay na inuudyok ng puso ko. Kung ano nga ba talaga ang kabuluhan ng mga ito sa buhay ko. Pero nung mga araw na yon, ginising ako ng Diyos sa panibagong yugto na aking tatahakin. Naalala ko ang madalas na pag-aya ni Lola para magsimba na siyang madalas ko ring namang tinatanggihan. Apo! Lola? Nasaan ba tayo? Gusto niya raw nakikita ka sa simbahan. Tama ang si Lola. Iba pala talaga ang pakiramdam kapag nasa loob na ng simbahan. Parang may kung anong mabigat na bagay na natanggal sa dibdib ko. Napakagaan sa pakiramdam. Tila may kung anong tumusok sa puso ko at napakasarap nito sa damdamin. Hindi ko na kinaya ang hindi ko mawaring pakiramdam na yon. Iniyak ko na lamang sa Diyos ang mga bagay na hindi ko kayang masambit ng mga bibig ko. Uy, Mon! Kamusta? Okay lang po. Welcome sa church. Welcome Maraming sa church. salamat po. Buti naka-attend ka. Kaya nga po. Uy, Beth. Pastor, may meeting. Sige. Si Sister Beth nga pala, Mon. Beth, si Mon. Ikaw na bahala sa kanya, Sige, Mon. Alis na ako. Sige po. That nga pala. Madalas ka pinapado sa akin yung inalala na. Nasabi pa nga niya, makulit ka raw. Bakit ko nga ba sinisisi sa Diyos ang mga hindi ka nais-nais na pangyayaring bunga lang din ng mga desisyong basta-basta? Paano kung ako lang rin naman pala ang nagpaparusa sa sarili ko? Pilit na ikinukulong ang sarili mula sa mga tanikalang nagiging balakid para makausad. Baka kaya matagal ang aking pagaling ay dahil hindi ako humihingi ng lunas sa Diyos. Nasa Diyos ang tunay na kalayaan at hindi natin ito matatamasa kung hindi tayo lalapit at luluhod sa trono niya. Ito ang tunay na saya. Ito ang matagal nang ninanais ng puso ko. Kita mo nga naman kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng tao, ano? And everybody say amen! Hallelujah! Maraming salamat mga kapatid. Makita-kita ulit tayo sa Linggo at mag-ingat ang lahat. Mon, nakita mo ba yung picture natin? Ay, Dan, nakita ko yun. Oo nga, Mon, nakita ko din yun sa story ko 11 years ago na pala yun. Kaya nga akalain mo yun, nagmi-ministry na tayo ngayon sa simbahan. Samantalang dati, nag-iinuman lang tayo. Kaya... Tara, ulitin natin yung picture natin. Yes, sige. Pero kayo guys, ulitin natin. Beth, pwede bang makisuyo? Kapag picturean ulit kami. Salamat. Huwag na mag-voice.